Praise you, Jesus. At muli po nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga po mga kapatid na napakabuti sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ngayong New Year, New Hope, ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman, it's time na mag-worship talaga tayo deeply. Dahil sa buong taon na nagdaan, alam natin na naging mabuti sa atin ang ating Panginoong Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya naman, it's time na ibigay na natin talaga yung buhay natin sa ating Panginoong Diyos at huwag na tayong mag-aksaya ng oras mga kapatid. Dahil alam naman natin na He is worthy to be praised. He is worthy na ibigay natin yung dapat mga kapatid. Kaya huwag nating panghinayangin yung bawat ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil tiyak mga kapatid na hindi sayang everything na ginagawa natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming pong salamat muli, O God. Salamat kahit nakikita niyo po sa amin yung mga kabulukan, yung pangit sa amin, Lord. Still, nagbibigay po kayo ng chance sa bawat isa sa amin, Lord God. At hindi niyo po kami pinapabayaan. Always nararamdaman po namin how good you are sa aming mga buhay, Lord Jesus. You are always faithful, Lord, sa time na nanghihina kami, sa time na may karamdaman kami, sa time, Lord, na akala namin wala nang nagmamahal sa amin. Lord, nandyan po kayo. Patuloy niyo pong pinaparamdam sa amin, Lord Jesus, ang inyong kabutihan. Kahit nakikita niyo po yung aming mga pagkukulang. Kaya naman po, Lord Jesus, sa mga oras na to, help us, Lord God, na maging always grateful and thankful, Lord, sa lahat po ng bagay na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po inyong patnubay, Lord Jesus. Everything we have, Lord, ay baliwala kung hindi po kayo ang mangunguna, Lord Jesus. Kaya naman po sa mga oras na to, patuloy po naming sinasamo ang iyong presensya, Lord. Patuloy po namin ini-invite sa aming mga buhay, Lord Jesus. Dahil, Lord, kayo lamang po ang aming pag-asa at wala na pong iba. Marami pong salamat sa lahat po ng bagay na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's so pearl that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the days I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor,
song in itself. It's not what you have required. Search much deeper. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song, Lord. Oh. Come on, sing. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you. You're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you. You're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, more than a song, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a sing. I'll bring you more than a song, Lord. It's all about you. I'll bring you more than because it's all about you. More than a song. I'll bring you more than a song. Because it's all about you. It's all about you. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. Because it's all about you, Jesus. It's all about you. You're looking into my heart, Lord. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. Come on, I'm coming back, Lord. I'm coming back to the heart of worship, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. Sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about. Come on, sing. I'm coming back, Lord. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about
and sing, I love you, Lord. It's all about you, Jesus. I love you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King. Take joy, my King. Hearing what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. Come and sing with your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King. Take joy, my King. Hearing what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King. Hear what you hear. Let it be a sweet, sweet. Let it be sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. In your ear. Thank you, Jesus.
God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Our God is great. Oh, our God is great and glorious. We put our trust. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. Oh, we put our trust in your name, Jesus. Sing blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honors, all of the praise is yours, yours forever. Oh, hallelujah. We sing hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hey! Hallelujah. Our God. Sing God reigns. Oh, 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 hey, our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. There's nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Sing blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honors, all of the praise is yours, yours forever. Oh, let's go! Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Our God reigns. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Amen. Come on, you sing our God. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible. Amen. Our God reigns. My God. Our God is in control, steadfast, unmovable. Amen. Nothing's impossible. Sing well. Our God reigns. Oh, 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 oh. Sing well. He reigns forever. Sing well. Everybody, come on, sing well. We shout of praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Clap your hand. Sound of praise. Make it louder. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it on.
Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his praise over. You are here. Oh, yeah. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything you are seated in. This is prophetic. Hey, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, turn it up. It's sound of praise. Make it louder, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over. Oh, turn it up, turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh, I praise. Our praise goes up, your rain comes down. 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 Come on, lahat tayo, taas kamay. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Everybody! Your rain comes down. Gusto ko makita lahat ng kamay ninyo. Come on! Our praise goes up. Lahat na may kamay. Raise it up! Your rain comes down. Lift it up. Goes down. Everybody! Your rain comes down. Whoa! Higher! Our praise goes taas niya! Walang ibig sa kilikili! Your rain comes down. Very good! Our praise goes up. Your rain comes down. Come on! Hey! 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 Our praise! Hey! Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain! We shout praise! We shout a praise. We celebrate, King of glory, enter him. You are riding on our praise, oh Lord. Turn hey, this sound of praise. Make it louder, yo. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Whoa, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all, over all, over all. Hey. Papuri sa hari ng mga hari, papuri sa Diyos ng mga Diyos. Our God reigns! Hallelujah! Hallelujah! Reading from 1 Peter 2:9, but you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of darkness into His marvelous light. Now you must tell all the wonderful thing He has done. The scripture says, tayo manalangin, Lord, pagkabanasbasan mo kaming lahat, pagkalinisin mo kami, open anoint our spiritual ears and eyes so that we could hear your voice, we could see the things that you're doing para sa amin. God, ihanda mo rin mga puso at isipan ng bawat isa para mataniman ang iyong mga salita, mga aral, mga turo, mga paalala. At ito po mag-grow, mag-produce ang much fruit.
Lord, I pray for miracle. I pray for encouragement. I pray for comfort sa mga oras na to. I pray, Lord God, ng pagbubukas ng mga kaisipan na pinipilit ni Satan pagdilimin para hindi kanila maunawa ng lubos at mga salita mo. Lord, basbas ang mga aking bibig, gamitin mo akong instrumento para ipahayag mga bagay galing sa iyo. Salamat, Lord. This I pray. In Jesus' name, at magsabing amen. Pwede na kayo umupo. Masasabi natin part 2 ito ng message nang inyong narinig during yung Thanksgiving anniversary natin about chosen to impact. So pagka sinabi natin chosen to impact, ang 1 Peter 2:9 ay nagpapaalala sa atin na mamuhay tayo ng may dahilan, may layunin. Sapagkat nga hindi tayo singaw, hindi ka patapon, hindi ka balingwala. Kasi kung yan ang paningin mo sa inyo, sarili, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong family, hindi na sana binigay ni Jesus Christ ang kanyang banal na dugo para hugasan tayo ng ating karumihan. Actually, ang pagbigay niya ng kanyang banal na dugo at ang kanyang banal na espiritu sa atin ay isang paraan para kilalanin tayo na we are above ordinary. We are special. We are children of God. At may dahilan kung bakit ka tinawag at pinili. Kaya live out that purpose. Ang nagiging problema ng karamihan, and paalala na rin ito sa mga bagong talagang mga pastors and leaders, even sa mga hinahanda pa rin ni Lord na maging future leaders ng iglesyang ito at doon sa place kung saan ka itatanim, isang mahalagang paalala, hindi tayo exempted sa problema. Hindi tayo exempted sa struggles. Hindi tayo exempted sa kahihiyan. Hindi tayo exempted sa paninira. Hindi rin tayo exempted sa mga karamdaman. Ang pagiging anak mo at anak ka ni Lord doesn't excuses you and exempts you sa maraming problema na ating mararanasan. Even Jesus Christ reminded everyone, una sa mga apostoles niya, ang sabi niya, sa mundong ito ay dadanas kayo ng kapighatian. Pwede ba lingunin mong katabi mo at sabihin mo, oy, paalala, ang dali mong bumigay, marami tayong problemang pagdadaanan. Tama ba ako? Baka nakakalimot, nasa earth pa rin tayo. Ngayon kung ayaw mo ng problema, mauna ka na sa heaven. And I hope nga, magkita-kita tayo ron. Pero habang nandito tayo sa world, umiikot tayo sa sistema ng mundo. Malaya si Satanas na tirahin tayo kasama yung mga kasangkapan niya na willing makipag-partner kay Satan. So paalala, lingunin mo ang katabi mo, sabi mo hindi ka exempted sa problema. Hindi porket anak ka ni Lord. Ang Biblia rin ay nagpapaalala sa ating lahat. Sa mga araw-araw na nagbabasa ng Biblia, I hope araw-araw na lahat tayo nagbabasa ng Bible based sa pinopost natin. Pagka hinawakan mo ang araro, wag ka lang lilingon sa likuran. Sa mga sino rito lang experience sa pag-aararo, meron ba rito? Wala? Ikaw? Kasi kung lingon ka ng lingon sa likuran, ano sa palagay mo, Brother James, ang pwedeng mangyari? Brother James pala. Pagkalingon ka ng lingon sa likuran habang nag-aararo ka, anong pwedeng mangyari?
Ha? Ano sabi niya? Oh, so, yung pagko-cultivate, pwedeng liku-liku na, hindi tuwid. So, ganun din. So, ang Biblia na nagpapaalala sa atin, pagka tinanggap mo na si Jesus Christ, at lalo tumanggap ka ng leadership, at lalo yung pinaka-highest calling, yung pagiging ministro, pagiging pastor, pagka na lumingon sa likuran. Kasi sa harapan mo, dumadami ang problema. Paalala rin, wag mong pagsisihan ang pagiging anak ni Lord. Meron ba rito nagsisisi? Wag mong pagsisihan na naging part ng TSSFI. So it was all like I thought it would be. Getting saved did not straighten out everything. But many times, the way is more difficult. Sangayon ba kayo dyan? Isang anonymous yan, hindi pinakilalang author. Sino rito nakaranas, kala mo, heaven na, yung ikaw naging born again, yung pala, ang daming problema. So ito yung rini-remind sa atin, the way is more difficult. Kaya sa mga bagong pastors, the way will be more difficult. For example, ang haharapin ng problema, although satellite leader si April, yung pagdadaanan niyang journey, sabi natin mabigat, pero pagdating sa pastor, doble ang bigat. Hindi sa tinatakot kayo, pero ibang uring anointing din magpo-flow. Dahil kailangan ninyo yan para ma-overcome ang mas mabibigat na challenges sa buhay. So, bilang anak ni Lord, bilang sinabi ni Pablo rito na royal priest tayo, special people tayo, holy nation tayo, it doesn't mean na exempted ka. So there are things that we are not saved from. Unang-una, we are not saved from conflict. Sa Judges 14:5, grabe ang anointing na tanggap ni Samson. Ibang uring kalakasan, hindi na pang-human. Supernatural power. Pero even him, na tumanggap ng tinatawag na Nazarite vow, meron pong binanggit sa Judges 14 verse 5, sa New Living Translation, as Samson and his parents were going down Timnah, a young lion suddenly attacked Samson near the vineyard of Timnah. Christian, sabihan mo si Pastora Claire, biglang may darating na leon sa buhay mo. Dali, sabihin mo. Pero wag matakot. Ibang uring proteksyon. 30 years na akong pastor, mahigit. Daming problema, mabibigyan na problema, daming maninira. Pero God has delivered me from all of them. Kaya sabihin mo, Christian, si Pastora Claire, wag ka matakot. So we are not safe from conflict. Mga kapatid, sino ba rito nakaranas sa maraming conflict? Sa asawa, sa anak. And alam nyo, yung pinakamasakit na conflict ay galing sa mga taong mahal mo. Pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo, pwedeng kapatiran. Hindi porket magkakapatiran tayo, ay wala ng conflict. Pero yan, marami yan. Minsan nga kapatid, kulay lang ng kortina, nag-aaway na yan eh. Minsan lang, ilulutuin lang para sa mga bata, mayroong naaway dyan eh. Ilang araw din niya walang pansinan. Naghihirap pa yan. Tao pa rin tayo, kaya huwag ka ma-surprise. Yun lang nga, bilang anak, mabilis tayo dapat magpatawad. Pero hindi na iwasan yan. Sa mag-asawa, sa magkakapatid, may conflict. Kaya dapat huwag ka magugulat. So itong message na ito ay nagpapaalala sa atin.
Hindi porket may mga problema, ay titigil ka na sa role mo. Sa family, sa school, sa work, at lalo sa gawain ni Lord. Hindi dapat maging excuses yan. Hindi dapat maging excuses yan na tumanggi ka ng mga responsibility kasi ayaw mo ng conflict. So ito isang paalala sa atin, live out your purpose in the midst ng maraming bagay na mangyayari sa ating journey. But ang kagandahan, kapatid, although there will be conflicts, meron gustong i-share sa inyo 7 bagay. 7 inspired Bible principles para ma-resolve, makatulong ma-resolve ang mga conflict. Unang-una, to resolve conflict, seek God first. Dapat sentro si Lord. Huwag niyong invite si Satan sa gitna ng conflict, lalo kayo mag-aaway. Baka magkahiwalayan pa kayo. Pagka pumalagit na si Satan. So in the midst of conflict, huwag ka kaagad lalapit kung kani-kanino. Si Lord kaagad, iyak mo. Yung mga pains mo, mga tampo mo, mga sama ng loob, mga pagdadamdam mo, pour out to God. Huwag ka kani-kanino. Kasi hindi mo alam, yung pinagpasahan mo ng conflict mo, bukas na sa Facebook na. Yung kaibigan ko, although blind item, pero obvious. Naghiwalay sila asawa nila. Ang sabi sa James 1:5, if any of you, so before addressing conflict, chill ka lang, pause. At hingi ng tulong kay Lord. How? If any of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. So anong paalala sa atin? Kung may problema, may conflict, Lord, paano ko haharapin ito? At ang kagandahan, usually kapatid, sa akin experience ko, kung meron nagsusumbong sa akin, minsan yung nagsusumbong, yung pang binubugbog ko sa sermon. Hindi naman ibig sabihin, tinatakot ko kayo, huwag na kayo magsumbong sa akin. Kasi, sa conflict, always may 2 sides dyan. Anong problema, yung magkatunggalip, para sila sabi, tama sila. Di ba? Kaya sa mag-asawa, dyan ang kakaroon problema. Yung isa sabi, tama ako. Mali ka. Yung isa sabi, tama ako, ikaw mali. Kaya ang ganda ng paalala rito sa Santiago. Si Lord, walang ibe-blame. Although alam niya kung sino mali sa inyo. Wala siyang ibe-blame. Wala siyang ididikdik. Wala siyang ipe-pressure. Hoy, tumigil ka, ikaw mali. Ikaw na unang sumuko. Wala. Ang gagawin ni Lord, pagka lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka lang wisdom. Bibigyan ka ng understanding. Ikakalma ka ni Lord. Sabi mo katabi mo, kalma lang. Kalma lang. Wag gulo hanapin mo. Wag mo i-escalate. Sa work, there are times, kinaka-escalate yan. O, parating natin sa higher ups itong problema. Pero pagdating sa kingdom ni Lord, ay ni Lord, i-escalate. Gusto ni Lord, forgive. Forgive. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na kasi. At alam niyo, ang Bible, nagtuturo sa atin, the more naman magpatawad ka, the more kang patatawarin. Tama po ba? So why pray? Why seek God? Kung hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Lalo pagka first time yung conflict, first time problema, naba-blackout ka eh. Sa akin nangyayari yan pagka may mga leaders, elders na nagkakaroon problema, parang gusto ko talagang bugbugin na sa rebuke eh. Na mapipil mo, mamaya-maya, humuhupa na. Wag, mali yan. Ito lang gawin mo. Huwag ka manggigil. Huwag ka mainis. Sabi mo katabi mo, huwag ka mainis.
Yung kabila, sabi mo, wag ka manggigil. Abangan mo lang sa labas. Bakit dumulog kay Lord? You know why? Kasi prayer aligns our hearts with God's will and invites the Holy Spirit to guide our words and action. Alam niyo, pagka hindi ka agad lalapit kay Lord, baka anong lumabas sa bibig mo eh. Yun ang mapanganib. Pagka lumabas sa bibig mo, diyan ka na i-judge ni Lord. At alam na ni Satan kung anong laman ng puso mo. Satan, although makapangyarihan siya, hindi nakakabasa ng isip. Naghihintay siya lumabas sa bibig mo. Kaya tutuksuhin ka na isaiwalat mo yung dinalaman mo. Kaso doon niya malalaman sikreto mo. Nagagets niyo ko? Kaya mas maganda tahimik lang. Kasi hindi nalalaman ni Satan yung loobin mo. Kasi once lumabas yan, alam na siya, huli ka. Diyan kita titirahin. Galit ka pala sa ganyan, inis ka pala sa ganyan, nagwawala ka pala sa ganyan, ha? Uulit-ulitin ko yan sa'yo. Kaya ikaw, kontrolado ni Satan. Alam niya, yun ang response mo parati. Kaya sabi mo katabi mo, huwag ka masyado maingay. Si Nanay Elena, talagang may tinuturo pa si Nanay Elena, oh. Huwag ka agad post ng post. Minsan akala nila, natin nakakabuti. Dahil meron ka ng papaya, hindi mo alam, hawak ka lang ni Satan. Di ba meron sa inyong ganyan? Sana wala pala. I'm sorry sa way ng panalita ko. Kung meron man sa inyong ganyan, huwag niyo na ulitin. Maring meron ka mapapaya dahil pinopost mo, nababasa ng buong mundo, buong world. Pero, nalalaman na ni Satan sa loobin mo. Kaya hawak ka na. May strongholds na mabubuo sa'yo. Ibig sabihin, yung kuta ni Satan, itatayo na sa buhay mo, sa puso mo. So gusto mong bumayan? Imbes sa kutahan ni Jesus Christ, nagkuta si Satan. Kaya ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, huwag ka madaldal, huwag kang post ng post. So when we approach conflict prayerfully, we're more likely to act with humility and discernment rather than impulsive pride or anger. Kaya kita mo si Samson, isa sa problema yon ni Samson. Pabigla-bigla. Ayun. Grabe ang anointing niya, sayang. Madaldal eh. Maingay eh. At malikot pa sa babae. Ayun. Wasak siya. Ulitin ko, hindi porket sobrang anointing mo, exempted ka. So anong number 1? To resolve conflict? Seek God. Number 2, embrace humility. Hindi porket mataas pinag-aralan mo, malaki sweldo mo, magyayabang ka na. Hindi porket maraming achievement ka. Tandaan nyo kapatid, habang blessed ka, lalo kang bumababa dapat. Sabi mo katabi mo, mayabag ka kasi. So embrace humility. You know what? Conflicts often escalates when pride gets in the way. Sang-ayon ba kayo dyan? Lalong lumalala ang conflict pagka nagmatigas ka, nagyabang ka, naging ma-pride ka. Ang sabi sa Proverbs 11:2, when pride comes, boiling with arrogant attitude of self-importance. So usually ganito to. Hoy, sino ka ba? Barangay captain ako, ikaw tanod ka lang. Minsan ganun tayo eh. Supervisor ako, clerk ka lang. Hoy. So minsan, ganun kapatid. Hindi porket mas mataas ang posisyon mo, tama ka. Correct ba? Correct ba? So when pride comes, boiling up with arrogant attitude of self-importance, then come dishonor and shame. Ay, galit si Lord sa mga mayayabang, ma-pride. Galit. And there are times, kapatid, pagka sumusobra ka na, si Lord na mag-expose sa'yo.
Kaya sabi mo, katabi mo, kung paulit-ulit ka pa sa kalokohan mo, wait ka lang, baka expose ka ni Lord. But with the humble, the teachable who have been chiseled by trial and who have learned to walk humbly with God, there is wisdom and soundness of mind. Kaya yung pride, madalas magkakamali ang desisyon. Kasi walang wisdom gagaling kay Lord eh. Hindi pinagkakalooban ni Lord ng makalangit na dunong at talino how to confront conflict kapag kamayabang ka at arrogant ka. Kaya lalabas, mas dadami kaaway mo, Sister Bina. Mas dadami ang mga haters mo. Kahit napakaganda na yung mga post mo, post angry mode. Kasi galit sila sa'yo. Katabi mo, Pastor Akil, yung ngisi ng ngisi. Ba't kaya? Talo mo bakit? So humility means being willing to listen. Admit when we're wrong and value the other person perspective. Ayun. Kinig-kinig ka rin. Kaya nga binigyan tayo ng dalawang tenga at isang bibig. Mas makikinig tayo kaysa magdadaldal. Maliban lang kung yung mga madaldal dito, gusto mo maging dalawang bibig mo. Pero dalawa lang tenga natin. Listen more. So approaching conflict with a heart of humility fosters mutual understanding and paves the way for possible reconciliation. Ito yung gusto ni Lord. Walang tama, walang mali kay Lord. Gusto niya magkasundo kayo. Kaya nga, di ba, sa cross, sabi ni Jesus Christ, patawarin mo sila, hindi nila alam kailang gagawin. Ang main goal ni Lord, hindi para escalate ang problema. Ang main goal ni Lord, kapwa kayo, yung tama, nag-iisip ng tama, at yung mali, na pareho kayo, maligtas. Number 3. So ano yung pangalawang way to resolve conflict? Pangatlo, speak the truth in love. Out of love, hindi out of anger. Hindi out of inis o galit. Ang Bible ay nagtuturo sa atin to speak truthfully. Na ang pinakapagdosyon ng pagsasabi mo ng totoo, halimbawa, sabihan mo yung katabi mo, Christian, halimbawa, sabihan mo katabi mo, ang pangit mo. Hindi out of pang-iinis, kundi ang pundasyon, love. O kaya sabihan mo katabi mo, Christian, ang bantot mo. Hindi mo sinabi yan dahil inis ka, kundi out of love. Kasi gusto mo maging mabango na siya. Why? Kasi nahihirapan ka tuwing linggo na may katabi kang hindi naligo. So, ang bottom line, hindi galit, hindi inis, o hindi pagiganti. Ang bottom line, gusto mo, may ma-improve sa kanya. Can you say amen? Sabi sa Ephesians 4:13, Contemporary English Version, love should always make us tell the truth. Kaya doon sa mga natitrain natin mga leaders, anong sabi ko about leadership? Style ni Jesus Christ, confrontational. Ang style ng leadership ni Lord. Sinasabi niya, totoo. Walang paligoy-ligoy. But ang foundation ng pagsabi ni Jesus Christ ang totoo is love. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi para sirain ka, durugin ka, ipahiyak ka. So, ang pagsasabi ng totoo, hindi para i-condemn o sirain yung tao. Our words should build up rather than tear down, aiming to resolve the conflict rather than to win the argument. Kaya parati kong paalala sa mga leaders, hindi ko type ang debate. Kasi walang nananalo sa debate. Alam nyo kung ano ang resulta ng debate? Sino may mag-debate rito gamit ang Bible? Kaaway lang. So, imbes na ma-solvein mo siya, maiinis na. Kaya pag uwi niya, magre-research siya, ano kay pantira ko rito. So, away lang. So, ano yung pangatlong way to resolve conflict? Speak the truth in love. Pwede mo sabihin sa
kapamilya mo, tigil na yan. Masisira pamilya natin. Di ba? Masisira ang church, masisira ang ministry natin. Tigil na yan, tama na yan. Speak the truth in love. Tayo rin magsasuffer. Sangayon ba kayo ron? Number 4, be quick to listen and slow to anger. Sa Santiago 1:19, God's Word Translation, remember this, my dear brother, sister, everyone should be quick to listen, slow to speak, and should not get angry easily. Huwag magalit agad. Actually nga, kapatid, ang Bible, may tinuturo ang Bible na ang galit may expiration date yan. Di ba pagka bumibili kayo, hinahanap niyo yung matagal pang expiration, lalo sa mga tinapay? Hindi niyo ba alam ang galit may expiration? Gano'ng katagal ang galit lang dapat? Ayon sa Bible, Brother Jess. Ha? Yun, may expiration. Paglubog ng araw, tapos na dapat galit mo. Hanggang dyan ka na lang. So, hindi naman exactly literal na ganon. Ibig sabihin, wag mo patatagalin. Wag mo pag-iistambayin ang galit. Kahit masakit pa ang ginawa sa'yo, kahit paulit-ulit pa, ang galit dapat may expiration. Kasi kailangan natin forgiveness eh. And the only way to receive forgiveness from God, hindi naman tayo perfect eh, is to forgive others. The more you forgive, the more you will be forgiven. Tama ba, anak? Tama ba, anak? May expiration ng alin? Ang galit, ang inis, ang asar, ang sama ng loob, ang tampo. May expiration. Pay, sabi mo katabi mo, may expiration ang tampo. Yan, may expiration yan. Sangayon ba kayo dyan? So listening attentively demonstrate respect and help us understand the other person's feelings and perspective. Kaya pagka prioritize natin listening, mas equip tayo to respond thoughtfully instead of reacting emotionally. At itong prinsipyo na to, effective ito sa mga masyadong mga emotional na tao. Meron ba sa inyong ganyan? Hindi pwede. Hanapin ko yan. Ay, grabe lang ang emotion nun. Wag. Chill lang. So ano yung pang-apat na ways to resolve conflict? Ha? Be quick to listen, slow to anger. So ulitin ko, hindi porket tinawag ka ni Lord, hindi exempted na tayo. Minsan nga mas dumadami ang problema. Panglima, sabi mo katabi mo, panglima tayo. Pursue reconciliation over winning. Binibiro ko palati si Pastor Lite. Yay, panalo na naman siya. Panalo na naman siya. Meron mga ganyang kapatid, gusto panalo parate. So okay lang, kung masaya siya na panalo siya, pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na eh. Pero speak the truth. Alam nyo, sa kultura natin, at lumalala yan, ang tao, nagiging parating, palaging piling tama siya. Tama ako. Tatamaan ka na. But ang Bible ay nagtuturo sa atin, huwag yung parating piling tama. Tama ka nga, maghihiwalay naman kayo mag-asawa. O sinong tinamaan ng masama? Pamilya nyo, anak nyo. Di ba? Tama ba ako? Kita nyo? Yung kultura natin, piling tayo tama tayo. Kaya ngayon ba kayo doon? Hindi, kapatid,
lalo sa mga nagmamahalan, lalo sa pamilya, even sa loob ng church, hindi na dapat dito pinag-uusapan kung sinong tama. Kasi lahat naman tayo maruming basahan sa harapan ni Lord. Inaayos pa tayong lahat ni Lord. May aayusin pa rin tayo. Even ako, may aayusin pa sa akin. Ang isa sa gusto maayos sa akin, kapatid, yung kalbo ko, sana bumalik ang buhok ko. So sa mind ni Lord, ang issue ay, magkasundo ba kayo? Magkakasama pa rin ba kayong family? Patuloy mo pa rin ba ginagawa ministry mo kahit mayroong mga tampuhan? Hello? Kaya ang sabi sa Matthew 5:23 hanggang 24, New King James Version, therefore, if you bring your gift to the altar and this remember that your brother has something against you, kung may tampuhan, may alitan, ano sabi ng 24? Leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer gifts. So, ang priority kay Lord ay ano? Forgiveness. Forgiveness. Pwede ba sabihin mo katabi mo, anak, nay, patawad. Tayo lang nahihirapan. Amen? Why forgiveness? Why reconciliation? Because pagka sinabi na, pag yan ginagawa mo, you are reflecting. You are portraying. You are shining the light sa heart ni Jesus Christ. And you know, ano maging result? Magkakaroon ng healing sa broken relationship. Di ba ang sarap nun? Hindi healing ng healing, ha? Healing sa mga nawasak na mga relasyon. And you know what? Jesus Christ paid a price so dearly para lamang magkabati-bati ang mga minamahal niya. It hurts God to see yung lahat ng hinugasan niya ng dugo, nag-aaway-away. It hurts Jesus Christ feeling pag nakita niya, mga pamilya niya nagkakahiwalayan at naapektuhan mga anak. At alam niyo, ang children mahalaga kay Jesus Christ. Tama po ba? Kaya wag mo patitigasin puso mo. Lalo pagka si Lord Jesus Christ through the Holy Spirit may gustong isulat sa puso mo. Makipag-ayos ka. Anyway, siguro lahat naman tayo naging dahilan din sa mga problema na nararanasan natin. Kaya ba natin admit yun? May faults din tayo. So why not maging bahagi ka sa kasagutan ni Lord sa prayers mo? Kasi alam nyo, maraming tayo rito, Lord, pinagpe-pray ko nanay ko, galit na galit sa akin. Pero hindi mo naman pinapansin. So paano sasagutin Lord prayer mo? Hindi mo ba alam maring ikaw na ang answer prayer sa pinagpe-pray mo? Ikaw yung kasagutan. Gusto ni Lord, ikaw lumapit sa nanay mo para maayos ang problema. Pero anong usually nangyari? Pinagpe-pray mo yung tao mo, pero hindi mo naman dinalapitan. Ang laking kalokohan nun. Sinong gusto mo lumapit sa kanya? Si Jesus Christ? Representative tayo, tayong paa, tayong bibig ni Lord. Tama po ba, kapatid? Tama na, wag niya patagalin yung conflict. Dami na sasaktan. Makipag-ayos ka na. Mag-ayos ka na. Amen? Sabi mo katabi mo, mag-ayos-ayos ka, ha? Ganun tono, ha? Ganun tono, Bina. Mag-ayos-ayos ka, ha? Pang-anim, ano yung pang-lima? Reconciliation. To resolve issues sa conflict. Pang-anim, guard against gossip and slander. Ayan pa. Sino rito magaling maggatong? Hawakan mo nga tenga niyan. Imbes nakakatulong mag-ayos, iwanan mo yan. Kasalanan niya talaga yan. Nanggagatong ka. Hindi anak ni Lord yan. Yung mga nanggagatong, yung mga nagpapalala ng problema, medyo questionable kung anak ni Lord yan. Kasi ang Spirit ni Lord, nag-aayos. Di ba ang liwanag, kapatid, yung mga papuntang impyerno, sino-sino? Yung gumagawa ng bahagi. Tama po ba?
Tama po ba? So kung ikaw yung cause ng pagbabahabahagi, kahit simba ka ng simba, kahit na dito ka na nga matulog medyo tagilid ka. So guard against gossip and slander. So pagka tumataas yung temperature ng conflict at galit at matindi ang tukso, kapatid, na ikwento mo kung kani-kanino. Kaya minsan may nakakaw sa mga leader, yung problema niyo ba mga asawa, naikwento mo lang ba sa mga magulang mo, mga kapatid mo? Like nagkwento mo yan, lalo ang problema. Kasi mawawala ang respeto nila sa asawa mo. Tama ba? Tama ba? Nakahinga ka nga, pero dinaon mo asawa mo. Dinaon mo anak mo. Gising, sabi mo katabi mo, gising. Kaya nga, pagka may conflict, anong unang gagawin? Di ba, God first nga, number 1 yun Proverbs 16:28, a troublemaker plants seeds of strife. Gossip separates the best of friends. So, instead of spreading kung ano-ano mga issue sa buhay nyo, kausapin mo lang yung taong involved. Keeping the matter private that only honors the other person. Ulitin ko, sabay-sabay natin basahin. Keeping the matter private. Pag-asawa lang. Pang-church lang. Keeping the matter private that only honors the other person, but also prevents further harm to relationship and reputation. Gusto mo ba, kapatid, yung asawa mo masira na sa madlang tao? Gusto mo ba yung pamilya mo masira na sa madlang tao? Minsan po sa atin, ito ang pinaka-problema kong anak. Pagka mina ka ba siya, dumikit sa usap, ito yung problema ng anak niya, ganito. Wala na. Sinira mo na yung anak mo. Hindi na basta-basta mawawala yan. Nakamarka na yan. Nakadikit na sa isipan lahat. Kaya pala ganyan Actually, sumpa yan. Sinumpa mo anak mo, kaingat. Kaya, kapag ginagawa mong private, at kayo lang, o ikaw lang nakakalamang problema, it means, mataas ang tingin mo sa anak mo, kahit na may cause. Anak mo yan Mataas pa rin ang tingin mo, respeto sa asawa mo, although may problema. Naintindihan niyo ba itong message na to? Pero pagka ikaw nagsasalita against person, sino man yan, mababa ang respeto mo sa kanya. Ano yung pang-anim? Way to resolve conflict? Sabi mo katabi mo, tiko mo bibig mo kahit galit, lalo pagkagalit ka na. Brothers, sa pang-7, last tips ng Bible to resolve conflicts. Forgive as Christ forgave. Forgiveness, kapatid, ito yung pinakasentro ng Biblia. Lalo ang Gospel ng New Testament, and vital ito sa pag-ayos ng conflict. Sa Colossians 3:13, make allowance for each other faults. Alam nyo, galing ako sa company, kasi sister data process engineer siya noon, doon ko siya nakilala, at doon niya ako tinakot para kapakasalan siya. Hindi, joke lang. Kasi, ang ina-assemble doon sa company namin, mga components, iba ginagamit sa airplane, etc., very critical. At ang tolerance, maliit sa error. Maintenance ako noon, siya, mas mataas posisyon niya kaysa sa akin. Ako, nalalangisan ako noon, gumugulang ako sa ilalim ng makina, siya, pa-opisina lang. Kaya trinain ako ni Lord, even nung dumating sa church dito, hindi ako nahiya. So very strict ang tolerance sa error. Maya-maya, nagkakalibrate kami ng makina, etc. Maya-maya, may mga QA tinitignan kung tama ba, tama ang haba ng wire, kasi IC integrated circuits
Semicon company ka ako doon. 10 years yata ako tumagal doon. O 8 years. Pero pagdating kapatid sa panampalataya, mahaba ang tolerance natin. O pasensya. Naintindihan nyo? Mahaba. Mahaba. Ang Bible nga nagtuturo sa atin kung gaano tayo karaming beses magpapatawad. 7 times. Ibig sabihin, forever ka magpapatawad habang buhay ka na. Mahabang tolerance. Hindi yun. Sobra ka na. Tama na. Last na yan. Hindi ka na makakaulit. Tama na. Huwag mo na ulitin yan. Ganun tayo, di ba? Tatamaan ka na. Iwanan na kita. Maigsi ang tolerance. Kala mo perfecto ka. Kala mo hindi ka na natuluan ng dugo ni Lord. Masyado ka naman. Alam nyo, sa palagay nyo kaya, kung ano yung tolerance natin sa tao, yun din kaya ang tolerance ni Lord sa atin? Since isang beses mo lang pinatawad ang asawa mo, isang beses lang kita papatawarin. Kasi yun ang trato mo sa kapwa. May biblical basis pa tayo. Di ba meron? Yung may pautang. Naalala niyo? Since ganun ang ginawa niya, ganun din ginawa ng Diyos sa kanya. Ikaw, pinatawad kita ng sobra, ikaw naman sobra ka. Kung alisin na sa kanya. Sa tamang sinasabi ko, may basis sinasabi ko, kung mahigpit ka sa kapwa mo, baka ganun din ang trato sa'yo ni Lord, hihigpitan ka. Kasi, wala kang kwentang tao eh. Hinugasan ka ng dugo ni Lord, grabing kasalanan inalis, kasi ikaw hindi ka marunong magpatawad, hindi na kita patatawarin. Hello? Sabihin mo katabi mo, I love you. Reading again Colossians 3:13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you. So you must forgive others. While forgiveness doesn't excuse wrongdoing, hindi naman ibig sabihin, exempted tayo sa consequences, it frees us from bitterness and opens the door to restoration. Ito yung pinakamasarap restoration. By forgiving, we reflect God's grace and love and obedience to His command. Number 2, sa things that we are not exempted from. Pag kami, ano yung number 1? Balikan natin number 1. We are not safe from conflict. Number 2, we are not safe from temptation. Habang nasa mundong tayo, tukso, layuan mo ako, andiyan yan maya-maya. At walang tuksong, pangit ang dating. Grabing pagka-sexy yan, Brother James. O grabing pagka-macho niyan. Grabing pagka-cute. Ang cute-cute niya. Unbeliever. Diba? Ang ganda-ganda niya, unbeliever. Naalala ko in the past, mga young people, yung mga malilit pa si Richard, may magsabi, pastor, pagka nabaptize yan. Kasi gusto nila mga mangliligaw, tigalabas. Pag nabaptize yan, okay yan. Nabaptize ka, pero iniwanan din sila. Ang tukso, nandyan yan. Nandyan yan parati. Hindi mawawala. Garden of Eden nga, nakalusot di ba? Ngayon pa. Nagkakaunawaan ba tayo? Sa James 1:14, but each one is tempted when he is drawn away. Lalo kung yun ang kahinaan mo. Diyan ka titirahin ni Satan. Away by his own desires and enticed. Kaya ang Psalms chapter 1 parating nagsabi, kung diyan ka mahina, iwas. Layo. Alam mo na, diyan ka mahina, diyan ka pa umi-standby. Alam mo na, diyan ka bumibigay, yan pang sasamahan mo. So, saan ka mahina, iwas. Diba? And you know what? Bawat temptation dapat na nararanasan natin, dapat opportunity na lumapit tayo kay Lord. Ito na naman. Tulungan mo ako. Nag-aalab na naman ang puso ko, naiinis na naman ako, natutokso na naman ako, Lord, help me. May pamilya na ako, may anak na ako, may ministry ako, pastor na ako. So, every temptation, actually, binibigay ni Lord yan, pinahintulutan ni Lord yan, para lalo kang lumapit sa Kanya. Alam niyo ba ang Bible,
ay hindi nagtuturo sa atin na resist temptation. Saan tayo pinagre-resist? Si Satan. Resist Satan. Hindi temptation. Dahil naandyan lang yan eh. But resist Satan. At ang sabi ng Bible, and he will flee. Si Satanas, doon ka mag-resist. Kasi yung tukso, nandiyan lang parati. At alam nyo ba, si Lord ay parating malapit sa mga taong dumalapit sa Kanya. Lalo sa mga tayo, malapit ka lang bumigay. Kaya may awit, di ba? Even sa Bible, nakasulat man, God will make a way when there seems to be no way. Hindi nga, bumibigay ka na eh. Lalo kapag didikit. Bahala na. Hingi na akong tawad kay Lord mamaya after this. Ay, ano? Linuloko mo si Lord. Pangatlo, hindi tayo excuse, hindi tayo exempted sa debt. Darating yan. Kung hindi ka agad babalik si Lord. Hindi porket naging born again ka, hindi ka na mamamatay. Sino rito gustong hindi mamatay? Ano kaya itsura mo niyan? 200 years old ka na. Ano kaya itsura mo? 300 years old ka na. And you know what? Sa akin, no, personal ano ko, Lord, kung time na talaga, instant. Kasi kawawa kung ang karamdaman mo, tatagal eh. Kawawa yung mag-aalaga. Di ba? Kaya yung mga may bisyo pa, tumigil ka na. Kawawa yung mag-aalaga sa'yo. Kawawa. Maliban sa mapapagod sa pag-alaga sa'yo, gastos. Kaya dagdagan mo yung kaalaman mo. Wag mo igiit. Wag mo igiit. Kaya sa akin, Lord, kung time na, kunin mo na kagad. Ayoko may maghirap na mag-alaga sa akin. Kawawa eh. Lalo kung love mo siya. Love mo asawa mo, love mo anak mo. Hindi ka naman tumitigil sa bisyo mo. Anong klaseng love yan? Isang araw, sila magbabayad mga utang mo. Mahirapan sila maghagilap ng pera para maghanap ng pambili ng gamot. Tama ba? Anong klaseng love yan? Love, binigyan mo ng problema. So, mamamatay. At alam nyo, ang death, may purpose din yan eh. Minsan, papahingahin ka na sa problema. Kaya huwag kayo matakot kung mamamatay. Be sure lang na kay Lord ka. Kaya huwag ka mangawala kay Lord. Ayusin mo yung faithfulness mo sa ang bagay. Maging prayerful ka. Maging palabas ka ng Bible. Maging faithful ka sa giving mo. Kasi sayang eh. Sayang, sisimba ka na wala pala mangyayari. So hindi tayo maliligtas sa kamatayan, mga kapatid. Kumbaga, ang kamatayan sumusunod lang sa atin. And anytime, pahintulutan ni Lord yan mangyayari sa atin. And you know what? Ang problema lang, si Lord, hindi siya masaya pag kami mamamatay makasalanan. Yun lang. Yun lang. Lahat tayo mamamatay. At masaya si Lord sa mga namamatay na anak niya, pero hindi siya masaya sa mga tao mamamatay na may kasalanan. Kaya, may dalawang uri ng kamatayan na naghintay sa atin. Una, yung physical na kamatayan. Pangalawa, yung spiritual kamatayan. At yun ang problema. Bago yung physical kamatayan mo, paano kung nauna yung spiritual na kamatayan mo, Brother Jess? Yung ibig sabihin, nasa church ka nga, pero patay ka naman kay Lord. Wala na nakikita ang pagbabago sa'yo. So, patay ka spiritual. Kaya hindi mo napipil presence si Lord. Tumatalbog ang salita ng Diyos sa'yo. Parang wala lang. Mapaalala, wala lang. Kaya ibig sabihin, kapatid, bago tayo magtapos, ang bagong taon sa atin ay dapat mag-challenge. Ulitin ko, itong bagong taon, itong 2026, kapatid, ay dapat mag-challenge sa atin na to consider this. Number one, hindi ko alam kung nandyan dyan, how your identity in Jesus Christ affects your everyday decision and conduct. Kaya ang prayer ko, always, Lord, the Holy Spirit, paunawa mo. Araw-araw, pinagpipray ko mga sanctuarians, na kung nasaan sila ngayon, representative kayo, tayo ni Lord. So dapat, yung identity mo kay Lord, mag-epekto anumang desisyon na gagawin mo. Pangalawa,
who in your lives needs to hear about God's goodness and mercy. So bilang representative, maliwalang verse 229 papakilala natin who God is. Mga pamilya mo ba, mga loved ones mo, asawa, tiyak ba narinig na nila things about Jesus Christ? At pumasok ba? At nagkaroon na ba sila matinding takot na hindi mabaptize sa tubig? Pangatlo, how to grow in your salvation by craving God's word and building your life in Jesus Christ. So, yung pagkaunawa mo na anak ni Lord, dapat it will draw you sa Bible. Aniwalang Bible, kung love mo si Lord, love mo kanyang salita, tapos tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka mag-take away. So, dapat sa bagong taon na to, yung pagkaunawa mo na anak ka ni Lord, dapat ma-attract ka sa salita ng Diyos. Live with your purpose. So we're living in a world where identity is often defined by social media o anong sinasabi ng tao, likes, jobs title, or what's trending. Hindi dapat yon. Dapat ang 1 Peter 2:9, yan ang nagdi-define sa atin. Kaya ang sabi, kapatid sa 1 Peter 2:9, reviewin natin, ano sabi ng 1 Peter 2:9? But you are a chosen people. Let magsabihin chosen people. Sabihin mo, katabi mo, chosen people ka. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful word. Unawaan natin ng mabuti. Unang-una, chosen ka. Not because of what you do, but because of who God is. You're handpicked, loved, and valued. Number 2, royal priesthood ka. You have access to the King and you're meant to represent Him. Baka meron nakakalimot dito eh. Yun ang ibig sabihin ng 1 Peter 2:9. Pangatlo, holy nation ka. Set apart, different and purposeful. Ito yung nalahi natin. Iba na lahi no. Noon, lahi ka ng tambay kung saan-saan. Pero ngayon, lahi ka ng mga royal priesthood, holy nation. Pang-apat, you belong to God, secure love, at end home. So ano ang layunin mo? Pwede ba tanungin katabi mo, ano bang purpose mo? So living with a purpose means, as is chosen to impact, we should not conform to the world's materialism or attitudes, but should be focused on their eternal hope and mission of sharing God's word. Kaya ang matching orders ko sa mga pastors, sa bago at mga leaders, evangelism na ang number 1 natin. Live like you belong to God with love, kindness, and humility. Represent Jesus in your world, sa work, sa family, sa community, sa school. Baka nakakalimot ka, representative ka ni Lord. Share the good news. Yung story mo at yung God's love. Tumayo tayong lahat. Pwede ba natin basahin to? At let it penetrate our heart to the Holy Spirit. You're not a mistake. You're chosen, not irrelevant. You're royal. Can we close our eyes? Can we promise God sa mga sa to, Lord, sa gitna ng maraming conflicts, papakita ko, hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Sorry, Lord, kung marami ako na-offend. Sorry, Lord, dahil sa hindi ako maingat sa mga sinasabi ko o pinapost ko. Ako mismo sumira ng family namin. Hindi ko na-handle ang conflict ng tama. Dahil naging sintonado ako sa iyo. At Lord, this time, Lord, papakita ko sa lahat na hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin at pagbigay ng chance. Magiging instrumento na po ako, Lord, para mag-ayos ang problem sa ng pamilya. Hindi magkakos ng problem. Makikipag-ayos ako sa tatay ko, makikipag-ayos ako sa nanay ko, makikipag-ayos sa asawa ko, sa mga anak ko. At higit sa lahat, Lord, makikipag-ayos ako sa iyo ngayon. The Lord, desire ko na that I will live out yung layunin ng pagkatawag mo sa akin.